At ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Gandang gabi! Ako ay nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping pagkababae. Kaya naman ikaw ate na nakikinig ngayon sa mga oras na ito, gets ko kung bakit ka laging tinotoyo. Hormones yan, diba? Normal yan at natural yan na dumadaloy sa inyong katawan. Gets ko kung bakit ka irritable lalo na kapag meron kang buwan ng dalaw. Isipin mo nga naman, diba? Ikaw kuya, upuan mo yung sauce ng spaghetti. Tignan natin kung hindi ka mairita, diba? Nakakairita yan, diba? So isa lang yan sa many factors na pinagdadaanan ng mga kababaihan. Kaya dapat mas lalo natin silang mahalin at mas lalo natin silang maintindihan. Ay! Ikaw ha, nakahanap ka ng validation kahit na ang totoo, attitude ka lang talaga. Charot. At kanina nga mga yes friend, ay narinig natin ang sulat ni Russell para sa kanyang inay na si Nanay Zen. Si Nanay Zen na nagtrabaho ng halos buong buhay niya sa Metro Manila habang yung mga anak niya ay nasa probinsya. Diba? Nagsakripisyo siya ng oras, ng panahon, ng pagkakataon na makasama at maalagaan niya yung mga anak niya para rin sa kinabukasan nila. Diba? At itong si Russell, ang kanyang anak, no, babae sa babaeng liham. Yan, kung paanong na-appreciate ng isang anak ang kanyang ina na nagpakahirap para maibigay yung buhay na gusto ng mga anak niya, 'di ba? Kung isipin mo, akala ni Russell ang yaman-yaman ng magulang niya, ng nanay niya kasi nakakapag-provide sa kanila, natutustusan yung mga pangangailangan at kung minsan yung mga kagustuhan nila. Pero ang hindi niya alam, late na siya ng natauhan na ito palang nanay niya ay nagpapakahirap, nagpapakasubsob, nagpapakakuba para lang may maiprovide para sa kanila, diba? So, ito yun no? Ito yung kadalasang thinking ng mga anak sa mga magulang. Akala laging may nahuhugot na pera sa wallet, akala hindi na nauubusan ng pera yung mga magulang kasi may magandang trabaho, no? Pero minsan hindi natin alam na kung anong pagod, kung ilang oras yung sinakripisyo nila para lang kitain yung ganyang pera, para lang may maibigay sa atin. Akala natin isa silang alkansya na kahit kailan hindi mauubusan ng laman. Akala natin palagi silang malakas. Akala natin habang buhay silang makakapag-provide. Akala natin ang yaman-yaman nila, not until maranasan mo na ikaw naman ang mag-provide para sa pamilya. Dun mo maiintindihan na hindi biro yung pinagdaanan ng mga magulang mo, especially kapag nanay. Diba yung talagang nanay na kagaya ng sa sulat ni Russell na walang katuwang halos? Nilaban niya yun kahit wala siyang asawa. Kahit na 6 yung anak niya, niraos niya yun. Kaya saludo rin ako sa mga single mom na mga yes friend natin out there, no? Dahil kinakaya ninyo yung hirap. Nagpapakaama and at the same time, nagpapakaina kayo sa mga anak ninyo. Literal na multitasking. Pero, aminin natin, no? Mahirap man kung iisipin. Pero lahat yun, nagagawa nilang posible dahil sa pagmamahal na meron sila bilang isang babae at bilang isang ina. Kaya, wag natin silang minamaliit. Wag nating minamata ang kakayahan ng isang babae, lalo na ang kakayahan ng isang ina. But in fairness, sa panahon naman na yun, no, ang kagandahan
na-appreciate na rin yung kapasidad at kakayahan ng mga kababaihan sa lipunan natin. Dapat lang, oy! Minsan mas marami pang gawa ang mga merlat. Minsan, mas marami pa silang ambag sa lipunan tapos yung mga lalaki puro pabuhat. Charot. Hindi naman lahat, di ba? Pero what I'm just saying is, kaya nila eh. May potential sila, may kakayahan sila. And with that, may ambag na sila sa lipunan. Kasi, di ba before parang ang stereotype kapag babae ka dapat sa bahay ka lang, tagaluto, tagalaba, tagalinis, tagaasikaso ng asawa. Pero ngayon hindi na ganun. Kaya nakakatuwang isipin at maswerte na rin kahit papaano yung mga babae sa henerasyon na yun. Sabi nga sa kanta, di ba? Who run the world, girls? Who run the world, girls? Oh, di ba? Sa ngayon, hindi na tayo masyadong nanghuhusga ng mga kababaihan, ha? Mahina yan, hindi niya kaya yan. Even in politics, di ba? Marami ng kababaihan sa politika ang may napatunayan. At sa kahit anong larangan pa yan. At yan yung sinasabi nating women empowerment, na kung kaya ng mga kalalakihan, kaya rin nilang mga kababaihan. And that's the purpose kung bakit natin sineselebrate yung buwan ng Marso para ilaan sa kanila. Para maalala natin at maisip natin na once sa buhay ng mga kababaihan, deprived sila sa kalayaan. Kumbaga, masyadong mababa yung tingin sa kanila ng lipunan. Oppressed, suppressed. Kaya kung iisipin mo ngayon, di ba, kung titignan mo yung paligid mo ngayon, yes, friend, may mapapansin ka, may mga motorcycle riders na tayong babae. Magugulat ka kapag nag-book ka ng motorcycle taxi. Ay, babae ang magdadrive. Nakaka-amaze. Si Heidelin Diaz, ayan, di ba? Best example. Literal na malakas, which is akala natin lalaki lang ang may kayang gawin yung ginawa niya na bumuhat ng pagkabigat-bigat, pero nagdala siya ng karangalan sa bansa. Kayang-kayang bumuhat ng sobrang bigat. Kahit merlat. Samantalang ako, nananatiling pabuhat. Bakit yan? Ay, kaya naman po mga yes friend, no, isang taas noong pagsaludo po sa inyo mga binibini at ginang. O dahil dyan, deserve ninyo ang mag-relax at mag-enjoy bukas sa araw ng Sabado, dahil yun nga ang araw na inilaan para sa inyo. Naks naman, sana all ililibre ng asawa. Sana all makakapag-day off muna. Oh, pero napansin nyo ba mga yes friend, walang babaeng magtataho. No, kasi mapapachismis sila sa bawat kanto. Yun lang yung weakness nila yun, talagang chismis. Ganyan. Ay, so anyways mga yes friend, 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling nyo ang BB nyo sa radyo, DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle, basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas, araw ng Sabado. Oy, happy weekend! Makakapiling nyo po ako para sa ating programang Stick to One mula 2 p.m. to 6 p.m. mga kantang OPM, hatid sa inyo ng 101.1 Yes FM Solid.